Sana ako din may lolo. Tinawag ni Lolo ang isang staff ng resort at pinagbigyan ako ng maiinom, then snacks. O siya, maiba ako. Matagal na kayo nagsasama, wala pa ba akong apo sa tuhod? Tanong ni Lolo na kinalaki ng mga mata ko na siya namang kinaubo ni Rafael. Tapos sa mga pinsan niya, nagtatawanan. Pero si Rev at Rafael nagkatitigan na para bang nag-uusap sila sa titig or something na may alam silang hindi namin alam. Did I hear it right, Dad? Panigurado ni Rafael. Oo, apo. Apo sa tuhod. Magandang regalo yon para sa kaarawan ko. Masayang sabi ni Lolo Robert. Apo ko. Apo ba ang wish niya sa birthday niya? Hala! Alam mo, Pops, may anak. Shut up, Red. Ikaw, Vanessa, gusto mo na bang maging mommy? Napangiti ako sa tanong ni Rex. Siyempre, excited na nga ako. Sino bang hindi? Masayang sagot ko sa kanya at tumingin ako kay Rafael. Nakita ko nag-iba yung aura niya. Para bang lalim na iniisip niya or something na may hindi siya nasasabi. Yun naman pa, you're just here pa. You're not young anymore to bond with them. Sabay-sabay kaming napalingon sa pumutol ng sasabihin ni Lolo Robert nang dumating ang dad ni Rafael na may seryosong mukha. Napatigil sila sa pagtawa nang may phone na tumunog. Akala siguro nila sa kanila pero sa akin pala. It's Alexa. Oo nga pala, walang bruhang to dahil may family travel sa last graduation gift sa kanya ng parents niya. Excuse me, sagutin ko lang to. Tumayo ako. Hello, may iba na? Pangaasal na Rex. Di mo man lang ba sasabihin ko sino yan? Baka, shut up! Saway ni Rafael sa mga pinsan niya. Baliw, sa Alexa kaya to? I pouted. Baliw ka raw, Ramo. Natatawang sabi ni Rex. Baliw naman talaga ako sa kanya. Proud niyang sagot at kumindat sa akin. Sarap naman nun. Kuya, how to be you po? Tumatawang sabi ni Red. Uy, si Myra oh. Sabay turo ni Rex sa likuran ni Red. Na siya namang kinadapa ni Red sa kama na para bang tinatago ang sarili niya. Uy, Gagi, anong ginagawa mo? Saway ni Ren at tinulak si Red. Shh! Nasa na si Myra? Kinakabahang tanong ni Red. Sinong Myra? Inosenteng tanong ni Rex at tumawa. Lah, mga lasing na yata to eh. Puisit. Asar na tumayo si Red. Naglakad na ako papalayo sa kanila para sagutin ang tawag ni Alexa. Hala, 2 missed calls na. Congratulations to us. Sorry, excited much. Parents ko, di na ako nakapagpaalam sa'yo. Bungad niya sa akin. Okay lang. Congratulations din sa'yo. Enjoy ka dyan sa trip mo at sana makanap ka ng true love dyan. Sambit ko na kinatawa niya. Like, duh. Nasa Pilipinas ang true love ko. By the way, nasa na siya? Nalaki ang mata ko sa sinabi niya. Like, what? Di ko alam sino bang tinutukoy niya. Joke lang, di ka na mabiro. Biglang bawi niya at tumawa. Sino, Rex ba ang tinutukoy mo? Tanong ko na kinaubo niya. Hello? Hoy! Di ko na natapos ang sasabihin ko nang maramdaman ko na may umakap sa likuran ko at tiningnan ko to. It is Rafael. Love? He called me in a drunk voice. Humarap ako sa kanya para lang makita ang mukha niya. He looked so sad. Di naman siya ganito kanina. Ano bang nangyari? Dahil ba sa daddy niya? Hubby, may gift pala ako sa'yo. Munti ko nang makalimutan. Sabi ko at ngumiti sa kanya. Excited na ako sabihin at makita ang kanyang reaksyon. Me too. I have something to tell you, love. Malungkot niyang sabi, tinalpos ang pisngi ko. Ha? Lasing ka na ba? Pinagmasdan ko ang mukha niya. No, I'm not. I am just tipsy. He assured me. Sige, sabihin mo munang sasabihin mo bago yung gift ko sa'yo. Excited kong sabi. I love you. He whispered that made me smile and I can feel my cheeks getting hot. And I love you too. I sweetly answered. He smiled forced that makes my head not. Love, I want you to know that I fell in love on you hard. I love you so much I cannot explain how much I love you. There is the words to describe how I do. I love you so much and I want to tell you this because I don't want to lie. I don't want to keep this secret and it's really hard for me. Love, I don't know if after this I can still hear those sweet magical words from you. I am sorry. It's not my intention to hurt you because I did not expect this to happen. Love, forgive me.
I'm a bastard, but please stay. I need you in my life. Don't leave me. I'm sorry. I was shocked when I noticed a tear drop from his eyes. Kumirot ang dibdib ko. Hindi ko na kaya makita siya na ganito. Wala naman akong problema sa kanya, to the point na palagi kami magsaya na magkasama. Walang araw na pinaparamdam niya sa akin kung gaano kahalaga at espesyal ako sa kanya. Masaya ako na sabay pa kaming nagtapos ng pag-aaral. Ang araw na ito hindi ko malilimutan. Sa tingin ko natupad na ang taong nagmamahal sa akin and spend my whole life with him. Wait, what are you saying? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Nakatingin siya sa mata ko at nakita ko may isang butil ng luha ang kumala sa kanyang mata. Kaagad niya yun pinahid bago siya muling nagsalita. Nasasaktan ako na makita siyang umiiyak. Pakiramdam ko na iiyak na rin ako. Hindi ko alam kung bakit ganito kami ngayon. Ba't parang ang laki ng kasalanan niya para umiyak siya ng ganito? It hurts to see him crying. This is the first time I saw him crying, but why? Is there something wrong? I have a daughter with my ex. Utal niyang sabi na kinagulat ko. Para ako nabingi sa sinabi niya. Pakiramdam ko hinigop ng sinabi niya ang lakas ko at libo-libong punyal ang tumatarak sa dibdib ko. Ang sakit. Umiiling ako habang nakatingin sa kanya, ngunit nakita ko sa mga mata niya na seryoso siya at muli kong nakita ang luha na dumadaloy, dahilan para kumawala ang luha sa aking mga mata. I wish this is just a bad dream. Bakit ngayon pa nangyari to? Bakit ngayon pa niya sinabi? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa nag-umapaw ang kaligayahan ko? Kung mahal niya ako, hindi niya ako sasaktan ng ganito. Ang sakit. Nagsasama kami without knowing na may isang bata na kailangan siya. Isang bata na may karapatang makasama at mabigyan ng isang kumpletong pamilya. Love. I cut him off by slapping him. Love? That's what you call love? After what you confess? Seriously, love? How dare you? Ang kapal na mukha mo. Sigaw ko sa mukha niya habang pinagsusuntok ko siya sa dibdib. Walang tigil sa pag-agos sa mga luha ko. Galit, sakit, hinanakit. Ang kapalit na pagmamahal na binigay ko sa kanya. Bakit ganito? I hate this kind of feeling. I hate it. I hate it. Damn it. Akala ko ito ng araw na pinakamasaya sa buong buhay ko na hindi makakalimutan. Kasama kong lalaking pinakamamahal ko sa pinakamahalagang araw sa buhay ko pero nagkamali ako. Ito pala ang araw na hindi ko malilimutan dahil ito ang araw na winasak ako ng lalaki na pinakamamahal ko. Umiiyak akong sambit at lumayo ako sa kanya. Vanessa, please. Hindi ko naman ginusto at ayoko nang masaktan ka. Pero ayoko rin maglihim at magsinungaling sa'yo. Tatanggapin ko magagalit ka kapag inamin ko sa'yo. Pero hindi ko matatanggap na sa ibang taong pa malalaman ng bagay na to. I'm sorry. Hinuli niya ang kamay ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya at niyakap na mahigpit. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Please, stay with me. Mahal kita, Vanessa. Sorry. Sobra. Babawi ako sa iyo at gagawin kong lahat. Mapatawad mo lamang ako, Vanessa. Lahat-lahat. Ayaw kitang mawala sa akin. Bulong niya habang umiiyak na nakayakap sa akin. Hindi. Ang sakit eh. Ako yung asawa pero sa iba siya may anak? Hindi. Hindi ko matatanggap. Ang sakit-sakit. Kaya ba gusto niya magkaroon ng anak na babae dahil alam niya na may anak siyang babae sa dati niyang kasintahan? That I don't like to have a daughter anymore. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito. Masakit, Rafael. Bakit nagawa mo sa akin to? Pakiramdam mo, pinapatay mo ako sa sakit na pinaramdam mo. Ginago mo ako. Niloko. Tell me, how can I forgive you after what you have done? I hate you, I hate you, I hate you. Sigaw ko sa kanya, tinulak ko siya papalayo sa akin. Ikaw ang lalaking minahal ko. Pinagkatiwala ko sa iyong buong puso ko. Pero di ko inakala na ikaw rin palang wawasak dito ng pinong-pino. Muli kong sambit bago ako nagpatuloy sa paglalakad. Dude! Tumingin ako sa paligid at nakita ko may nakatingin pala sa amin. Nahiya ako na naiinis kaya't tumakbo ko papalayo sa kanila. Vanessa! I heard him calling me but I did not look back to see him. I continue running until I feel tired. I'm sorry, baby. Yes, I'm 3 weeks pregnant. Ito sana regalo ko sa kanya pero parang di niya na kailangan malaman pa dahil magpapakama na siya sa anak niya sa ibang babae.
Napaupo ako sa bench at tumagulhol ng iyak. Sakit, galit, pagod ang nararamdaman ko. Kakayanin ko ba to? May isang batang kailangan siya pero kailangan din siya ng anak ko. Hindi ko na alam. Dapat ko bang patawarin siya para sa anak ko? Gusto ko mabigyan ng kumpletong pamilyang anak ko pero paano ko magagawa yon? Kung may ibang pamilya na siya na mas una pa sa amin ng anak ko. Kahit ako ang asawa. Ram Rafael Clyde. Ulap, what's going on here? Bakit umiiyak si Vanessa? Natauhan ako na marinig ang bariton ng boses ni Dad. I looked at him and he was confused on what's happening. I want to tell him about it but I think this is not the right time for this. Alam ko ang kahantungan naming dalawa pag nalaman niya ang katarantaduhan ko, and I cannot say if I am still deserving to bring his name. Ulap? Muling tanong ni Dad. A misunderstanding, Dad. Misunderstanding. Ulap, umalis ako para kausapin ng ama, pero hindi ko inakalang itong babalikan ko. Seryoso niyang sambit. Dad, I'll talk to my wife. Excuse me. I excused myself. Tinignan ko ang daan kung saan ko nakitang pumunta si Vanessa. Di siya pwedeng makalayo. Baka maligaw pa siya rito at baka makalabas ng resort. Hindi po pwede. Hindi niya ako po pwedeng iwan. Malayo nang napuntahan ko at palingalinga ako para makita siya, pero wala akong makita. Nasaan na ba siya? Sa di kalayuan dito sa kinatatayon ko, I saw a girl sitting on the bench while crying. I breathed deeply before I walked towards her. I know where she is. Wife? I called her that made her slowly look at me. Puro ng luha ang pisngi. Bakas ang sakit at galit sa mukha na makita ko na mas lalong kilalakas ng pag-iyak niya. Lumapit ako and I squat in front of her para magkatapat ang mukha namin. I hold her hand and slowly hold tightly. Don't you ever call me that, Ram? That's stupid. She cuts me off angrily. I know, I'm sorry. And I apologize, can't wash away the pain you feel right now. Even if I ask it every time, still cannot remove the mark in your heart that I hurt you. But don't you ever think that I fooled you? And I don't love you because it's not true. I love you so. I regret so many on what I've done to you. I'm sorry, don't leave me. Please forgive me and give me another chance. I said that made her look into my eyes. Now what's your plan? I know, iiwan mo ako. Of course not. I won't leave you just because I have a daughter to her. Now listen. I love you at hindi kita pagpapalit sa kahit sa sarili mong anak. Rafael, nag-iisip ka ba? Anak mo yun. Take note, it's your flesh and your blood. Wala kang dahilan para di mo siya piliin. Anak mo yun. Kailangan ka niya. Kailangan niya ng amang gagabay sa kanya, and that kid deserves to have a complete family, she said. Time and attention is enough to take my responsibility at the baby. I don't need to be with her mother that I don't like. Please, iwan mo na ako. Kailangan ka ng anak mo, I added before I continued walking away from him. Maaga ako nagising dahil sa nagsusuka na naman ako. Ito talaga ang mga bundis. Nasusuka kahit wala naman. Pakiramdam ko, hihimatay na ako sa biglang pagkahilong nararamdaman ko. Pero mabuti na rin na wala din kalaunan. Dahil di ko alam ang gagawin ko dito sa bahay. Hanggang ngayon nandito pa rin yung sakit. Oo, umuwi pa rin ako sa bahay namin dahil walang nakakaalam ng bagay na inamin niya pero masakit. Kaya ko. Titiisin ko dahil mahal ko siya. Ilang araw siyang di umuwi. Tumatawag din siya paminsan-minsan pero agad ding nagmamadali na ibaba. Napatingin ako sa wall clock. Nakitang 10:00 na ng umaga pero hanggang ngayon wala pa rin naman ang tummy ko. Di ako nagugutom at pakiramdam ko. Kapag tumayo ako sa pagkakahiga ko sa kama, matutumba ako dahil sa hilong nararamdaman ko. Tanghali na, pero wala rin naman imposible na nasa office siya Sunday ngayon. Hindi kaya kina Patricia siya umuwi ngayon? Oh, may sakit ka ba? Napatingin ako sa pintuan nang marinig ko ang boses niya. Nakita ko siya pumasok sa loob ng kwarto habang nakakunot ang noong nakatingin sa kanya. May oras na miss ko siya. May oras na ayaw ko siyang nakita at nainis ako sa kanya. Masaya ako makita siya pero may kirot sa puso ko. Tanghali na nandito ka pa rin sa kwarto. Bakit di ka bumaba para naman makapagluto ka na makakain? Diretsahang sabi niya sa akin at naglakad papasok sa banyo. Bakit di ka na lang nagstay sa mag-ina mo? Malapit naman ang mag-lunch. Dapat dun ka na lang kumain dahil wala akong ganang magluto. Sagot ko na kinatigal niya sa pagpasok sa banyo. Humarap siya sa akin at tinignan niya ako. Pinanatili kong seryosong itsura ko. Pinipigilan ng luhang gustong kumawala sa mga mata ko.
Dapat sinabi mo yan bago pa ako nakauwi. Malamig niyang sad sa akin bago padabog na pumasok sa banyo. Parang sinabi niya rin nandun talaga siya galing. Di naman siya ganito dati, pero bakit ang laki ng pinagbago ng pakikitungo niya sa akin? Pinilit kong bumangon sa kama, kahit tamad na tamad akong gumalaw. Medyo okay na lang hilo ko kahit ayos na ang pakiramdam ko. Siguro nga kailangan ko talagang magluto ng makakain. Gutom na ako. Kawawa naman ang baby ko. For sure, nagugutom na rin siya. Dahan-dahan ako bumaba sa hagdanan at ingat na ako sa bawat takbang ko. Baka kasi mapano ang baby ko eh. Pagdating ko ng kitchen, kagad kong tinignan kung anong po pwedeng lutuin. Kinuha kong isang buong manok. Since ubos na palang stock namin, manok na lang meron siguro okay na adobo para sa lunch. Mamaya magpapapasa ako kay Rafael na mag-grocery kasi wala na kaming stock dito. Di ko napansin na ubos na pala. Habang naghahanda ako ng pagkain sa mesa, narinig ko ang yabag ni Rafael na pababa sa hagdanan. Sakto naman kakatapos ko na magluto. Ready na ang pagkain sa mesa. Rafael, kain na. Aya ko sa kanya na makita ko siya na nakatayo sa labas ng dining. Tumingin siya sa akin bago tumingin sa mesa. Di siya nagsalita at bumaling muli sa akin. Nga pala, naubos ng stocks natin. Kung pwede ka mamaya, samahan mo ako mag-grocery. Ano, Vanessa? Putol niya sa sasabihin ko at kumamot siya sa braso niya. May pupuntahan ako. Pwede ba sa ibang araw na lang? Aalis na ako. Dagdag niya na ikinayuko ko. Teka, hindi ka ba kakain? Nagluto ako ng lunch para sa ating dalawa. Nakangiting saad ko. Hindi na. Nagmamadali ako. Doon na lang ako kakain. Sige na ha. Mauna na ako. Saad niya at naglakad na papalabas ng bahay. Narinig ko na lang ang pagbukas at sarado ng pinto. Tanda na nakaalis na siya. Napatingin ako sa niluto ko. Pinagandaan ko ba naman to para sa kanya pero hindi man lamang siya kakain? Mapakla akong umiti bago sinimulan kumain na mag-isa. I don't know but I cannot stop the tears that licks down to my cheek. Unang beses kong kumain mag-isa, ang sakit pala. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam ng mabait. Minsan na nga lang siyang umuwi, aalis din agad. Parang ayaw niya na magstay dito sa bahay. Ayaw niya ba ako makita? Ayaw niya ba ako na makasama? Ayaw niya na ba sa akin? Tiniis ko naman na. Bakit ganito? Ako pa rin ang talo? Kagad kong tinapos ang pagkain at nilinis ang pinagkainan bago ako naligo. Hindi naman pwedeng sa ibang araw ako mag-grocery dahil mamayang gabi wala na akong kakainin dito. Kaya naman kinaya ko mag-isang mamili ngayon. Since may sarili akong kotse regalo sa akin ni Dad ng graduation ko kahit iningatan ko since first car ko nga rin to. Nag-drive ako papunta ng mall. Ewan ko ba kung ba't sa mall pa ako naisipan bumili, meron din naman pinakamalapit na store dito sa bahay namin. Pagpasok ko sa mall, dumiretso na ako sa grocery store. Wala naman ako ibang pinunta rito kundi ang mamili ng pagkain. Kumuha ako ng pushcart at nagsimulang maghanap ng mga kailangan ko. Siyempre, kailangan ko unahin ang sarili ko. Kaya naman binili ko muna ang gatas sa dapat iniinom ng buntis. Namili rin ako ng pwede kong kainan mamayang dinner at mga prutas na kakailanganin ko. Bumili rin ako ng mga canned goods na pwede kong makain kapag tinatamad na akong magluto. Hindi na magkasya sa cart ko ang mga pinamili ko. Kaya medyo mabigat na rin at tinutulak ko pero kaya pa naman. Kung nandirito si Rafael, hindi ako mahihirapan sa pamimili ko dahil may kasama na ako. Napadan ako sa mga pagkaing pambata. Yun bang wala pang 1-year-old baby? Ano kayang magandang brand para sa baby ko kapag isisilang ko na siya? Kukuha na sana ako ng isang box para tingnan ito nang may mahagip ang mata ko na pamilyar na tao. Tiningnan ko siya. He was pushing the cart while choosing the product what the woman asked him to get. I smiled bitterly. Kaya pala nagmamadali siyang umalis at ang bilis niyang tumanggi na samahan akong mamili dahil dito rin palang punta niya kasama ng mag-ina niya. Bakit ang sakit? Dalawa na naman kami para samahan niya. Nahulog ang isang item sa cart na dala-dala ko dahilan para mapatingin siya sa gawi ko. Nakita ko ang gulat sa mukha niya na makita ako. Hindi rin nakawala sa paningin ko na nakatingin din sa akin ang babaeng kasama niya. Umitito sa akin na para bang ang bait niya.